moral ground lang. No abortion at saka dapat yung kanilang hindi lang pwede itulak ang gobyerno kung ano gagawin ng gobyerno. Naniniwala ba kayo na dapat pondohan ng pamahalaan ang artificial contraceptives? No, I don't believe so. Huwag natin gamitin yung pera dyan. Gamitin natin yung pera sa eskwela para maging kalidad ng populasyon. Kung mananalo, may mga nais din daw baguhin ng senador sa konstitusyon ng Pilipinas. I'm for charter change. Ano eksakto? Ang mga charter ko, halimbawa, sa foreign ownership of land, pwede lang sila sa commercial. Hindi pwede sa agricultural food security natin yan, sa mina, at saka doon sa mga ibang mga natural resources natin katulad ng forest, at saka ibang resources natin katulad ng langis at karagatan. Bukod dyan, gusto rin daw niyang pahabain ng 6 na taon ang termino ng mga lokal na opisyal. Sapagkat ang nangyayari, pagka 3 years, kampanya lang ng kampanya, at pagka may limit, pinapalit yung kapatid, pinapalit yung anak, pinapalit yung asawa. Hindi raw kontra si Gordon sa political dynasties. Siyempre, ang teacher, ang gusto niya, magaling rin yung kanyang anak. Basta bumoboto ang tao, bakit ko naman pagkakit? Tinanong din si Gordon kaugnay ng nagawa niya sa Olongapo na siya raw magiging template kung paano niya pauunlarin ang Pilipinas. Hindi bro daw pwedeng sabihin na yung nagawa mo sa Olongapo, pwede mong gawin sa Pilipinas. Gawin ko sa Paco, gawin ko sa Tondo, gawin ko dito muna sa Basilan, gawin ko sa Sulu. Matagawa lahat siya eh. Ang kailangan natin isang leader na magiging huwaran. Kung papalaring maupo sa pwesto, alam na raw niya ang kanyang kauna-unahang gagawin. I set the tone of governance. Kailangan pagalawin natin ang gobyerno para maging competitive ang Pilipinas. At ang tao matutong mahalin ng bayan para they can find their future in our own country. Ako naman, Arnold Glavio, nakatutok 24 oras. Hindi nakasipot ang kandidato ng lakas ng PCMD na si Edu Manzano sa Ikaw Na Ba? The Vice Presidential Interview ng Super Radio DCWB kaninang umaga. Meron daw naging tinatawag na conflict sa kanyang schedule. Ayon sa nakikita nyo yung kanyang kanina, yung campaign manager niya ni Manzano na si Relly Herman, sinabihan daw ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang mga kandidato ng lakas na magpunta sa Batuan, Agusan del Norte. Pero kaninang hapon, klinaro naman ni Relly na mga leader daw ng partido ang mga nagpapunta sa mga kandidato sa Batuan. Hiniling ni Herman sa aming programa na makapanayam sa telepono si Manzano, imbis na live. Pero tinanggihan po namin yon. Kasi kung pumayag po kami, hindi magiging patas sa ibang kandidato na personal na humarap sa aming live na interview sa radyo. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang isang cargo vessel na tumagilid sa isla ng Guimaras. Nagkabutas daw ang gilid ng MV Windstar na may kargang toneladang kopra. Galing ito sa Iloilo City at patungo sa ng Iligan, Lanao del Norte. Naagapan na ang posibleng paglubog ng barko. Sa ngayon, patuloy ang pagkumpuni sa butas nito. Tinututukan ng Coast Guard ang 17 tripulante na nasa loob pa rin ng barko. Binabantayan din ang posibleng oil spill. Medyo concerned sila. So, ina-assure natin yung mga tao na we're on top of the situation. Pati yung mga Marine Environmental Protection Unit personnel natin nakaantabay dun sa area. Nagbigay na po ng reaksyon si Manny Pacquiao tungkol sa pagkakakansela ng kanyang concert sa Hawaii. Pati ang mga patutsada ni Floyd Mayweather Jr. sinagot na rin ni Manny. Mula sa Los Angeles, California, nakatutok si Lara Roque. 4 na araw matapos ang laban ni Manny Pacquiao kontra kay Joshua Clottey. Kapansin-pansing, nangingitim pa rin ang ilalim ng mga mata ni Manny. Pero ang sugat sa ilalim ng kanyang kanang mata ay halos wala na. Ayon pa kay Manny, maayos naman ang kanyang pakiramdam. Wala rin daw problema sa kanyang kalusugan. Naging sentro ng usap-usapan ang naganap na Pacquiao-Clottey fight. Kung nadismaya, meron din namang namangha sa ipinakita ng dalawang boksingero. Pero kung si Manny raw ang tatanungin, isa lang daw ang kanyang hindi malilimutan sa naging karanasan sa Dallas, Texas. Ang ganda ng stadium, tapos sa dami ng taong manood. Hindi mo inasahan? Hindi ko inasahan. Isa naman sa mga hindi nangiming magsabi ng kanyang opinyon sa katatapos lang na laban ni Manny ay ang boksingerong si Floyd Mayweather Jr. Matatanda ang binatikos ni Mayweather ang anyay mahinang depensa ni Pacquiao kaya pumapasok ang mga suntok ni Clottey. Pero si Manny tila ayaw ng patulan ang patutsyada ni Mayweather. Ganun talaga, boxer. Hindi ka pwedeng hindi tumaan. Yun ang pagkatao niya eh. Intindihin na natin at least alam natin na mas matalino tayo sa kanya dahil intindihan natin siya.
Nangihinayang naman ang pambansang kamao sa pagkaka-cancel ng kanyang nakatakdang concert sa Waikiki, Hawaii nitong weekend. Kung natuloy kasi, ito sana ang kauna-unahang pagkakataon na magko-concert siya roon. Pero ayon kay Michael Cons, hindi man daw tuloy ang concert. Posibleng tuloy pa rin ang pagpunta ng pambansang kamao sa Hawaii. He was looking forward to going to Hawaii because he knows there's a lot of Filipinos that work and live there. Umaasa naman si Manny na madalaw niya ang kanyang mga tagahanga sa Hawaii. Mula sa Los Angeles, California, Lala Roque Nakatutok, 24 oras. Ipinagmamalaki ng Smartmatic matatapos daw ang pag-imprenta sa mahigit 50 milyong balotang gagamitin sa eleksyon bago ang itinakdang deadline. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Exclusive. Sa kabila ng mga pangamba ng ilang grupo sa umunoy mabagal na printing ng mga balota, inihayag ng Smartmatic TIM Corporation na matatapos nito ang pag-iimprenta ng mga balota ng mas maaga ng 1 linggo. Parating na raw ang ika-5 printer na makakatulong para matapos ang printing bago ang April 25 deadline. Sa ngayon, mahigit 700,000 na balota kada araw ang naiimprenta ng 4 na printers sa 2 shift sa National Printing Office. We have our 5th high-speed printer arriving from Japan within the next 4 days, and that will raise our output to about 1 million per day. We're targeting April 18 to finish the balloting. Magtatayo rin ng Smartmatic ng command center para masundan ang mga PCOS machine, ballot box at balotang ipinakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. We'll be using a barcode technology so that we can track them all the way to the municipal level. Is there a possibility that something will get lost? Not with the tracking device like that. Minaliit naman ng COMELEC ang pangambang kukulangin ng 11 oras na pagboto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa isang pag-aaral ng isang propesor sa UP National Institute of Physics, sinabi nitong sa inaasahang mahigit 1,000 botante sa isang clustered precinct, malamang mahigit 500 lang ang makaboto base sa simulation daw na isinagawa nila. Lumabas din sa pag-aaral nilang para makaboto raw ang lahat ng botante, dapat 75 ang boboto kada oras. Isa sa mga inaasahang ikatatagal ng pagboto ang paghahanap ng presinto. Kaya simula Abril, ipadadala ng COMELEC sa mga botante ang kanilang voter information sheet kung saan nakalagay ang sequence, precinct number at iba pang impormasyon kung saan boboto. Sample ballot din daw itong pwedeng pagpraktisa ng shading ng botante. Nag-time and motion study sila Commissioner Lara Sabal here sa Baseco and in Mandaluyong and another one with IFES. Kaya. Vote early. Yes. Before you go to the voting centers, already have a list of the candidates you'll vote for. The list has to include the number of the candidate, so it's easy to find the name of the candidate. Tina Panganiban Perez, sa Hatutok, 24 oras. Mga kapuso, lagi niyo pong tiyakin nang walang singaw ang tangke ninyo ng LPG para iwas sunog. Sa Dagupan, Pangasinan, isang kantinang nasunog kahapon dahil daw sa pagsabog ng sumigaw na tangke ng LPG. Agad din namang naagapan ang apoy. Ang video na yan ay pinadala po ni Karen Jane Tidunsay. Samantala, inirereklama naman ni Alberto Sabalbarino ang lumang poste. Ito po mga kapuso, sa barangay San Isidro Puyan sa Antipolo. Nakalambiti na sa kabad ng kuryente ang posting, tila babaksak na sa mga bahay. Sa mga gustong magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod! Pusa, paborito raw gawing pulutan sa Tayug, Pangasinan. Aktres na nakainom umano, sumalpok ang sasakyan sa isang bus. Choreographer ni Beyonce magtuturo ng sayaw sa bagong programa ng GMA, ang Party Pilipinas. Rupa Gutierrez nakuha ang kustodiya o pangangalaga sa kanyang mga anak
Papayag bang makita sila ni Yilmaz Bectas? Malalaman